Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating batayan sa pagbubulay-bulay ngayong umaga ay matatagpuan sa Henesis 17, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Nang si Abraham ay 90 taon, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa inyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko na ang iyong lahi at magtatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Sinabi pa nga ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sarah na ang itatawag mo sa kanya. Pagpalain ko na siya at bibigyan kita ng anak sa pamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na patuloy mong inialay para sa iyong mga anak. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid o kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala at ito'y iyong pagalingin, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nawawala ng mahal sa buhay. Dahil ito'y nasa iyong piling na Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaaliwan, O Diyos, ang mga naiwanan nila upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Dahil ito, O Diyos, ay nakatakda na kami ay uuwi sa aming pinagmulan, Panginoon, kundi ang langit, O Diyos. Amin ang inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, kaibigan, na mga mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol nang naroon sila sa laot, nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid namin, kaibigan, na mga magsasaka. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsaka, sa kanilang pagtatanim ng palay, gulay, prutas, at iba pa, upang maraming pagkain ang kanilang maibigay, maiproduce sa iyong mga anak upang maihanda nila sa kanilang mga hapag, O Diyos.
Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Tulungan mo sila, O Diyos, na makasumpong ng trabaho upang magkaroon sila ng hanap buhay sa kanilang buhay, O Diyos, at matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang bagong tipan, ayon sa Roma 4, talatang 13 hanggang 25, makakamit ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya. Tandaan natin makakamit ang pangako sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang pangako kay Abraham at sa kanyang mga supling na mamanahin nila ang sanglibutan ay dumating hindi dahil sa pamagitan ng kautusan, kundi ng pagiging matuwid mula sa pananampalataya. Sapagkat kung silang nasa ilalim ng kautusan ang magiging mga tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya at wala na ring saysay ang pangako, sapagkat ang kautusan ay may dalang puot sa mga lumalabag. At kung walang kautusan, wala ring paglabag, di ba? Kung walang kautusan, wala rin paglabag dahil hindi nila alam yun na nakalabag sila sa mga bagay-bagay. Kasi walang kautusan. Walang policy, kumbaga. Ang pangako kung gayon ay batay sa pananampalataya upang ito'y maging isang kaloob na makakamit ng buong lahi ni Abraham. Hindi lamang ng mga nasa ilalim ng kautusan, kundi pati naman ng mga nanampalataya tulad ni Abraham na ama nating lahat. Tulad ng nasusulat, mga kaibigan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Tinanggap niya ang pangako sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na dati ay wala. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, umasa si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, sapagkat sinabi sa kanya, magiging gayon karami ang iyong lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya sa kabila ng katotohanang maituturing na patay na noon ang kanyang katawan. Palibhasay, halos 100 taon na siya at baog pa ang kanyang asawang si Sarah. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, mga kaibigan. Sa halip, lalo siyang pinatatag ng kanyang pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Lubos na nagtiwala si Abraham na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Sa pagtitiwalang ito, ibinibatay ng Diyos ang pagiging matuwid ni Abraham. Ang silitang ibinatay ang kanyang pagiging matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya. Tanda natin yan, kaibigan, no? Hindi lang para kay Abraham yan, kundi isinulat ito para din sa atin. Sa ating ngayon, no? Sa mga kasalukuyang panahon. Ituturing tayong matuwid ng Diyos, mga kaibigan. Tayong sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Ibinibigay siya upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ituring na matuwid. Hindi madaling tanggapin ang tipan ng Diyos kay Abraham, mga kaibigan.
Bagaman ang mga salitang tinura ng Diyos ay ang pangarap ng bawat lalaki noon at ngayon. Ano yon? Magkaroon ng anak na pagmumulan ng salit-saling lahi. Ang hindi kagiyat na paniniwala ay may matibay na dahilan. Ang nakatakdang gulang ng mag-asawa upang sila ay magkaanak. Paano magaganap ang tipan ng Diyos sa buhay at karanasan ni Abraham gayong wala silang anak ni Sarah? Hanggang kailan sila maghihintay? Batay sa gulang o edad ni Abraham at Sarah, ang magiging anak nila ay pwede nang tawagin nilang apo o maging apo, di ba? Edad na nila, di ba? 100 taon, o di ba? Isang apo na ang lumabas. Ganon pa man, mga kaibigan, naging tunay na masunurin si Abraham sa kalooban ng Diyos. Kanyang niyakap ang kabuuan ng tipan at naghintay sa tamang kapanahunan at katuparan ng kanyang mga pangako. Sa mga sumusunod na kabanata, ay matatagpuan natin na tinawanan ni Sarah ang tipanang ito sapagkat batid niya na wala ng paraan upang sila ay magkaanak pa. Litaw na litaw ang katotohanan na nalipasan na siya o sila ng panahon. Hindi madaling maunawaan ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang layon at mga panuntunan. Subalit, nakatitiyak tayo, mga kaibigan, nakatitiyak tayo na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa bawat tipan na kanyang pinasimulan. Ito ang tinatawag nating tugon ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang nagbibigay ng kasunduan sa tao at sa kanyang pamayanan. Sa bagong tipan ay nagpatuloy din si Jesus sa pagpapahayag ng kanyang pakay dito sa mundo. Ang mamatay ng dahil sa atin sa sangkatauhan. Subalit kaibigan, hindi naman siya mananatili sa libingan. No? Hindi siya mananatili doon sa libingan. Ibabangon siya ng Diyos sa unang persona upang maipamalas ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Hindi ito naunawaan ni Pedro, mga kaibigan. Mabilis niyang pinasubalian ang pahayag ni Jesus. Sino ang agad na makakatanggap na ang hinahangaan mo, Rabay, ang iniidulong mong kaibigan at ang pag-asa mo sa paglalakbay ay mamatay lamang? Kagiat na itinutuwid ni Jesus ang tugon ni Pedro, mga kaibigan. Sabi ni Jesus, huwag mong hadlangan ang kalooban ng Diyos. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Tinawag si Pedro ng Satanas, no? Bakit kaya? Wika niya kay Pedro, sa makatuwid, ang espiritu o diwa ng pagsalangsang sa kalooban ng Diyos ay mula kay Satanas. O, di ba? Yung pagsalangsang, yung paghahadlang sa kalooban ng Diyos, no? Ay mula kay Satanas. Kasi ang Satanas ay nangangahulugan ng pagsangga, pagharang, no? Pagharang sa kalooban ng Diyos. Ang sino mang hahadlang o magiging balakid sa kalooban ng Diyos ay maaring tawaging Satanas o taguriang Satanas. Ang isa pang batayang talata sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos ay nagpapahayag din tungkol kay Jesus. Sa pagtatagbo ni na Moises, Elias at Jesus ay nahayag na si Jesus ang katuparan at kabuuan ng isang ganap na propeta at siya rin ang may dala ng kautusan ng pagpapalaya mula sa kasalanan. Kautusan na hinuhubog ng pagmamahal at katarungan. Ang tugon ng tatlong alagad ay hawig sa naging pahayag ni Pedro hinggil sa misyon ni Jesus na ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Ang panukala ng tatlong alagad ay manatili na lamang sila sa tuktok
ng mundo, malayo sa suliranin at kaguluhan ng mundo. Ngunit hindi ito ang dahilan. Kaya isinugo ni Jesus dito sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi sumang-ayon si Jesus sa panukala ni Pedro, Santiago at Juan. Hindi. Ang kanyang buhay ay para sa buong sanglibutan, mga kaibigan. Pinili ni Jesus, nakapiling niya tayo. Tayo mga tao. Kahit ito'y nangangahulugan ng pagkabayubay niya sa krus, pagkamatay niya doon sa krus. Manalangin tayo. Isang magandang umaga, O Diyos, na patuloy mong binigay para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga pangako na iyong pinagkaloob mo kay Abraham, na magkaroon siya ng maraming lahi sa piling na kanyang asawang si Sarah. Bagamat sila, O Diyos, ay matanda na at baog, pero, O Diyos, ang kapangyarihan mo ang nangingibabaw. Kaya, Panginoon, kami ay nanampalataya na lahat ng aming mga ginagawa ay ito'y iyong tutuparin. Panginoong Diyos, ang pangako mong iyan ay hindi lamang kay Abraham, kung hindi pati rin sa aming mga tao na narito ngayon sa mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil isinugo mo ang kaisa mong anak upang kami tubusin sa mga kasalanan. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa iyong mga salita sa magandang umaga ng Huwebes. At ilayo mo po sila, O Diyos, sa anumang kapahamakan o mga karamdaman. Maraming salamat at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.